Malamig na umisi si Fang Chen. Ang totoong basura ay ikaw. Sa isang daowen lang. Akala mo na wala ka ng katapat sa mundo. Sa aking paningin, isa ka lang katatawanan. Habang nagsasalita, ang aura ng dakilang daan sa likod ni Fang Chen ay muling umalon. Ang pangalawang daowen, ang digmaang daowen, ay lumitaw. Katahimikan. Isang ganap na katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Lahat ay nakatingin kay Fang Chen na may pagkabigla. Sa kanilang mga mata, wala kundi pagkabigla at pagkamangha. Daowen. Isa na namang daowen. Ang basurang itinuturing nilang tiyak na mamamatay. Si Fang Chen ay nakagising pala ng 2 daowen. At isa pa dito ay nasa 2nd antas. Ang daowen ay hindi na mailalarawan bilang isang henyo, kundi isang pinakamataas na uri ng henyo sa mga henyo. Kahit na ang mga pangunahing disipulo, karamihan sa kanila ay mas mababa pa kay Fang Chen. Impossible. Hindi maaaring maging ganyan kahenyo ang basurang iyon. Hindi siya maaaring maging ganyan kahenyo. Hinawakan ni Suer ang kanyang buhok at sumigaw. Kahit magulo na ito ay wala siyang pakialam. Nagsimula siyang magsisi. Nagsisisi na pinili si Luoyun at iniwan si Fang Chen. Malinaw na maaari siyang maging babae ng isang mas henyong talento. Sa malayong mataas na gusali, hindi na mapanatili ni Lin Sueyan ang kanyang malamig na imahe. Ang kanyang napakagandang mukha ay puno ng pagkabigla. Kaya pala ganito siya kahenyo. At hindi ko man lang ito napansin. Naalala niya ang kanilang unang pagkikita. Ginamit niya ang kanyang nakatataas na katayuan para bigyan ng presyon si Fang Chen. Sinabi sa kanya na hindi tayo magiging magkauri. At kahit sa hinaharap ay wala na tayong magiging ugnayan. Ngunit ngayon, ang mga salita niya noon ay tila napakakatawa-tawa ngayon. Ngunit hindi niya pinagsisihan ang kanyang desisyon noon. Nais niyang umasa sa sarili para maging isang makapangyarihang nilalang. Nais niyang kontrolin ang sarili niyang kapalaran. Ngunit hindi niya naramdaman sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa sandaling ito ay mayroon ng bahagyang pagsisisi. Sa mataas na entablado, hindi na mapakali ang mga nakatatanda. Isa-isa silang tumayo. 5th antas ng Haotian. Nagising ng 2 daowen. At isa pa dito ay nasa 2nd antas. Alam nila kung ano ang ibig sabihin nito. Ang talento na ipinakita ni Fang Chen ay sapat na para maging isang pangunahing disipulo. Ang mukha ni King Guzi ay naging napakapangit. Hindi niya inaasahan na si Fang Chen ay mas henyo pa kaysa kay Luoyun. Ang pagkakaroon niya, kailangan siyang mamatay. Sumisigaw siya sa kanyang puso. Kung hindi mamamatay si Fang Chen, magiging walang katapusang problema ito sa hinaharap. Hindi lang siya ang nag-iisip nito sa kanyang puso. Ganoon din si Luo Tianxiao. Kung hindi mamamatay ang basurang iyon, tiyak na magkakaroon ng malaking gulo ang pamilyang Luo. Ang kanyang ekspresyon ay mabangis. Sumisigaw sa kanyang puso. Tungkol sa iniisip ng 2 sa mataas na entablado, ay hindi alam ni Fang Chen. Itinuro niya ang kanyang espada sa mabangis na si Luoyun. At mahinang sinabi, "Sige na. Oras na para ipadala ka sa kamatayan." Pagkasabi nito, kumislap ang kanyang anyo. Ginamit ang sining ng Jaiyin. At nawala mula sa kanyang kinatatayuan. Sumabog ang salitang digmaan at espada. Kasama ang unang antas ng demonyong espada. Ang sumpa ng demonyong espada. Sa pagkakataong ito, buong lakas na sumugod si Fang Chen. Malaki ang ipinagbago ng mukha ni Luoyun. Nagkaroon siya ng takot. Ang lakas na ipinakita ni Fang Chen ay yumanig sa kanya. Kahit sino ay matatakot kapag nahaharap sa ganitong uri ng henyo. Kahit na ayaw niyang aminin. Sa kaibuturan ng kanyang puso ay nanginginig na siya. At kapag nagsimula ng matakot, sigurado na ang pagkatalo. Sumigaw si Fang Chen.
Ang lilang talim ng demonyo ay bumagsak. Isang bakas ng takot ang dumaan sa mga mata ni Luoyun. Hindi nakaiwas at natamaan ng espada sa dibdib. Buti na lang at may isang anting-anting na lumitaw, na sumangga sa 80% ng kapangyarihan para sa kanya. Ngunit ang natitirang 20% ng kapangyarihan ay nag-iwan pa rin sa kanyang dibdib ng isang malalim at nakakatakot na sugat. Hindi maganda. Sa mataas na entablado, malaki ang ipinagbago ng mukha ni na King Guzi at Luo Tianxiao. Kapag nasugatan sa laban, karaniwang tiyak na ang resulta. Siyempre, hindi palalampasin ni Fang Chen ang pagkakataong ito. Ilang sunod-sunod na atake ng espada ang kanyang pinakawalan. Hindi makasabay si Luoyun. At lalo pang nadagdagan ang mga sugat sa kanyang dibdib. Malamig na sinabi ni Fang Chen, "Huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaang mamatay ng madali. Hihimayin ko ang iyong dibdib ng paunti-unti upang bawiin ang aking buto ng Tiandao." Nang makita ng mga tao sa ibaba ang eksenang ito, alam nilang malapit nang manalo si Fang Chen. Posible bang natalo si Kuya Luo? Normal lang iyon. Di ba? Naintindihan ni Fang Chen ang dalawang Dao Wen. Ito na ang talento ng isang pangunahing disipulo. Nag-usap-usap ang mga disipulo. Nagbubuntong hininga. Impossible. Hindi matatalo si Kuya Luo. Tama. Hindi posibleng matalo si Kuya Luo kay Fang Chen. Hindi mo pwedeng patayin si Kuya Luo. Si Kuya Luo ay isang henyo. Isang basura. Huwag mong patayin si Kuya Luo. Maaari ka lang patayin ni Kuya Luo. Sa gitna ng ikalawang tuktok, ang mga tapat na tagahanga ni Luoyun ay ayaw tanggapin ang katotohanan ito. At patuloy pang nagbabanta kay Fang Chen tungkol sa mga sinasabi ng mga tao sa ibaba. Tamad pakinggan ni Fang Chen. Nakita ni Luoyun na palala ng palala ang kanyang mga sugat. Alam niya na kung wala siyang gagawin, maaaring mamatay talaga siya rito. Bigla, naisip niya ang nag-iisang paraan para manalo. Ito ay magdudulot sa kanya ng pinsala. Mahihirapan siyang gumaling ng walang isang taon o kalahati. Ngunit ngayon ay wala na siyang pakialam sa iba. Tinitigan niya si Fang Chen ng may put. Dahil lahat sa basurang ito. Nasayang ang mahigit isang taon niyang pagsasanay. Ngunit hanggat mapapatay niya ang basurang ito, lahat ay sulit. Basura. Gusto mo akong patayin? Hindi ka pa karapat-dapat. Naglabas siya ng isang mapulang pildoras. At direktang isinubo ito. Biglang tumaas ang kanyang aura. Tinulak si Fang Chen ng ilang metro palayo. Nang makita ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Jingyi. Sumigaw siya kay Fang Chen. Fang Chen! Iyan ay pildoras ng kabaliwan. Pagkatapos inumin, maaaring pansamantalang mapataas ang lakas. Ito ba ang pildoras para sa pagpapalakas ng cultivation? Kalmado pa rin ang ekspresyon ni Fang Chen. Mayroon din siya nito. Ngunit ayaw niyang gamitin. Hindi karapat-dapat si Luoyun. Namumula ang mga mata ni Luoyun na uminom ng pildoras. Ang kanyang mukha ay mabangis. Ang kanyang aura ay tumaas ngunit magulo. Tinitigan niya si Fang Chen ng may put. Ang kanyang intensyon na pumatay ay sobrang tindi. Basura. Dapat kang mamatay. Sa isang sigaw, kumislap ang kanyang anyo at nawala mula sa kanyang kinatatayuan. Muling lumitaw sa harap ni Fang Chen. Inilabas ang isang banal na kapangyarihan at sunod-sunod na tinaga si Fang Chen. Ang kanyang ekspresyon ay medyo naging seryoso. Ngayon, si Luoyun ay may lakas na ng isang Haoshan Peak. Medyo mahirap siyang kalabanin. Pagkatapos ng ilang palitan, naramdaman ni Fang Chen ang pagyanig sa loob ng kanyang katawan. At napigilan siya ni Luoyun. Nang makita ito, si Suer sa puso ng lahat. At ang mga sumusuporta kay Luoyun ay labis na natuwa. Basura.
Ano ngayon kung henyo ka? Mamamatay ka pa rin dito. Hanggat patay ka na. Ako pa rin ang pinakamagaling na henyo. Mabilis na kumilos si Luyon. Ang lilang enerhiya ay umalon. At naging hindi mabilang na intensyon ng espada. At pinilit si Fang Chen na umatras. Ngayon, pwede ka nang mamatay. Hindi na niya balak mag-aksaya pa ng oras. Itinaas niya ang kanyang mahabang espada. Ang lilang enerhiya sa likod niya ay umaalon. Tulad ng isang malakas na ilog. Tiyak na papatayin ka ng espadang ito. Malamig siyang humiti at sinabi. Nang makita ito ni Fang Chen, bahagyang umiti ang kanyang labi. Tingnan natin kung sino ang mamamatay at sino ang mabubuhay. Bigla. Kumislap ang anyo ni Fang Chen at sumugod kay Luyon sa halip na umatras. Kasabay nito, mabilis na nag-ipon ang itim na enerhiya ng demonyong espada. Sumabog ang sumpa ng espiritual na demonyong espada. Sumabog ang unang antas ng demonyong espada. Sumabog ang dalawang daowen ng digmaan at espada. Ang biglaang kilos ni Fang Chen ay ikinagulat ng lahat. Ano ang ginagawa niya? Naghahanap ba siya ng kamatayan? Malamig nang umisi si Luyon. Gusto mo akong kontrahin habang nag-ipon ako ng lakas? Sa tingin mo ba aabot ka? Habang nagsasalita, isang malaking lilang espada ang nabuo na sa likod niya. At malapit nang bumagsak. Kalmado ang ekspresyon ni Fang Chen. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. At may oras pa siyang sagutin ang tanong ni Luyon. Aabot. Sa susunod na sandali, kumislap ang dugo sa mga mata ni Fang Chen. Sumabog ang mata ng huntian na demonyo. Biglang natigilan ang kilos ni Luyon. Isang matinding sakit ang naramdaman niya sa kanyang isipan. Na naging dahilan para maging magulo ang kanyang espiritual na enerhiya. Ang kapangyarihang inipon niya ay biglang nagkagulo at nagsimulang masira. Kasabay nito, dumating na ang nakamamatay na attack ni Fang Chen. Isang hiwa ng espada. Ang espadang ito ay tila isang hiwa lang. Ngunit sa katunayan ay 3 talim. 2 talim ang pumutol sa kanyang braso. 1 talim ang bumuka sa kanyang dibdib. Maaari niya siyang patayin. Ngunit hindi niya ito ginawa kaagad. Dahil sa tingin niya ay masyadong madali para kay Luyon na mamatay kaagad. Ang pangakong hukayin ang buto ng Tiandao ay hindi kasinungalingan. Sumigaw si Luyon sa sakit. At lumipad ng ilang metro palayo. Bumagsak ng malakas sa lupa. At sunod-sunod na dumura ng dugo. Patuloy pa rin ang kanyang pagsigaw. Pinunasan ni Fang Chen ang kanyang espada. At inalis ang dugo. Ibinalik ito sa kaluban. Natahimik ang buong lugar. Ang nangyari sa isang iglap. Karamihan sa mga tao ay hindi nakasabay. Ang mas ipinagtataka nila ay bago pa man mailabas ang atake. Bakit biglang nagsimulang maglaho ang kapangyarihan ni Luyon? Yun. Si King Guzi ang unang nakabawi. Sumigaw siya at tumayo. At sumugod sa entablado. Ikaw na maliit na basura. Naglakas loob kang saktan ang aking disipulo. Naghahanap ka ng kamatayan. Sumabog ang kanyang aura. Hindi alintana ang mga patakaran ng sekta. At sinuntok si Fang Chen. Ang nakakatakot na aura ng isang cultivator ng Wendao Jing ay biglang bumalot kay Fang Chen. Na nagpadura sa kanya ng dugo. Naglakas loob ka. Mabilis na kumilos si Jingyi. At hinarangan si King Guzi. Pinrotektahan si Fang Chen mula sa nakakatakot na presyon na ito. Pagkatapos ay sinuntok at sinalag ang suntok ni King Guzi. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Umatras ng ilang hakbang si Jingyi. At bahagya lamang siyang nakahinto. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Makikita na ang atake ni King Guzi ay nagdulot sa kanya ng maraming panloob na pinsala. Ngunit hinarangan pa rin niya si Fang Chen. Umalis ka sa daan ko. Sigaw ni King Guzi. Malamig na sinabi ni Jingyi. Elder King.
Nilalabag mo ba ang mga patakaran ng sekta? Sina Fang Chen at Luo Yun ay nasa isang laban ng buhay at kamatayan. Bago matukoy ang mananalo, walang sinuman ang maaaring makialam. Ha. Sa sandaling iyon, isang malakas na tawa ang narinig mula kay Fang Chen sa entablado. Napakagandang magguro at disipulo. Ang disipulo ay walang kahihiyan. Hinuhukay ang buto ng tiandao ng iba. At ninanakaw ang kanilang pamana. Ang guro naman ay lumalabag sa mga patakaran ng sekta at umaatake sa isang disipulo. Tunay na isang huwarang magguro at disipulo. Habang tumatawa, dahan-dahang lumapit si Fang Chen kay Luo Yun. Ang kanyang anyo bilang demonyong espada ay nagmukha siyang malamig at mabangis. Basura! Kung maglakas loob kang patayin ang aking disipulo, tiyak na dudurugin kita. Nang makita si Fang Chen na papalapit kay Luo Yun, muling sumigaw si King Wuzi. Gusto niyang sumugod. Ngunit mahigpit siyang hinarangan ni Jingyi. Kahit na mas mataas ang kanyang cultivation. Gusto niyang makalusot bago patayin ni Fang Chen si Luo Yun. Ay talagang imposible. Malamig na umisi si Fang Chen. At tinapakan ng malakas ang dibdib ni Luo Yun. Agad na narinig ang sigaw ni Luo Yun. At sunod-sunod siyang dumura ng dugo. Malamig na sinabi ni Fang Chen. Bakit? Pwede bang patayin ako ng disipulo mo? Pero hindi ko pwedeng patayin siya. Elder King. Napakalaki ng iyong kapangyarihan. Ang mukha ni King Wuzi ay sobrang pangit. Ngunit bigla siyang sumigaw. Luo Tianxiao. Hindi ka pa ba kikilos? Pagkasabi nito, isang tunog ng pagaspas ang narinig. Nakita si Luo Tianxiao sa isang nakakagulat na bilis. Na sumusugod kay Fang Chen. Gusto siyang harangin ni Jingyi. Ngunit wala siyang sapat na lakas. Ang pagharang kay Luo Tianxiao ay nangangahulugan ng pagpapadaan kay King Wuzi. Basura. Ngayon na ang araw ng iyong kamatayan. Mabilis na lumapit si Luo Tianxiao kay Fang Chen. At sinuntok siya. Gustong patayin si Fang Chen. Tungkol sa biglaang pag-atake ni Luo Tianxiao. Hindi nagulat si Fang Chen. At lalong hindi natakot. Sa halip, ito ang pagkakataong hinihintay niya. Isang lehitimong pagkakataon para patayin si Luo Tianxiao. Kaninong katapusan? Hawak niya ang isang anting-anting na pang-atake. Hanggat ang atake ni Luo Tianxiao ay masasalag ng anting-anting na pandepensa. Aatake siya. Maglakas loob ka. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang narinig. Pagkatapos, isang lumilipad na espada ang dumaan sa likod ni Fang Chen. At sumugod kay Luo Tianxiao. Nang makita ito, nagulat si Luo Tianxiao. At mabilis na sinangga ang lumilipad na espada. Ngunit ang intensyon ng espada ay napakalakas. Ang aura nito ay malakas. Agad nitong sinira ang kanyang suntok. At pinutol ang kanyang braso. Sumigaw si Luo Tianxiao sa sakit. At lumipad ng malayo. Bumagsak ng malakas sa lupa. Nag-iwan ng isang malaking hukay. Nagulat ang lahat. Ang makapagdulot ng malubhang pinsala sa isang cultivator ng Zhu Tianjing sa isang atake. Si Luo Tianxiao na nasa rurok ng kanyang lakas. Ang lakas ng taong ito ay nasa Wendao Jing man lang. Tumingin silang lahat. Ito ay isang babae na nakasuot ng mapusyaw na berdeng damit. Na may borda ng mga pulang plum blossom sa niebe. Isang puting sinturon. Ang nagbigkis sa kanyang payat na baywang. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magandang ayos. May isang puting jade hairpin na may disenyo ng plum blossom. Simple ngunit sariwa at elegante. Nagbibigay galang sa pangalawang pinuno ng tuktok. Lahat ng naroroon ay yumuko. Ang taong ito ay ang pinuno ng ikalawang tuktok. Ang guro ni Mingyao. Si Ing King Xiang. Ang napakagandang mukha ni Ing King Xiang ay kasing lamig ng yelo. Na nagpapakita na siya ay galit na galit ngayon.
Magaling! Magaling! King Wuzi. Luo Tianxiao. Bilang mga nakatatanda ng sekta, alam nyo ang batas ngunit nilalabag nyo pa rin. Ganyan ba ninyo tinuturuan ang inyong mga disipulo? Na walang paggalang sa mga patakaran ng sekta. Bahagyang nagbago ang mukha ni King Wuzi. At mabilis na sinabi, hindi po. Sa harap ni King Xiang, hindi siya naglakas loob na maging mapangahas. Ikaw naman. Malamig na tumingin si King Xiang sa nakahandusay sa lupa. Na si Luo Tianxiao na nanginginig sa sakit. Hindi po. Narinig ni Luo Tianxiao ang mga salitang iyon. At sinabi ito habang nagangalit ang mga ngipin. Malamig na suminghal si King Xiang. Pagkatapos ng pangyayaring ito, pumunta kayo at tanggapin ang inyong parusa. Lalo na ikaw. Hindi naglakas loob na sumuway ang dalawang Elder King. Tumango sila at sumang-ayon. Ang malamig na tingin ni King Xiang ay bumaling kay Fang Chen. Ngunit hindi natakot si Fang Chen sa kanyang tingin. Habang nakikipagtitigan, yumuko siya at sinabi. Nagbibigay galang sa pinuno ng tuktok. Nang makita ito, tumango si King Xiang nang may kasiyahan. Ngunit hindi nagsalita. Ngunit sa isipan ni Fang Chen, naalala niya ang mensahe ni King Xiang. Bata, narinig ko na kaya mong gamutin ang Zhongyu body ni Meng Yato. At naging magkasintahan na rin kayo. Nagulat si Fang Chen. At bahagyang tumango. Muling nagpadala ng mensahe si King Xiang. Ang pagtulong ko sa iyo ngayon ay dahil sa hiling ni Meng Yato. Kaya huwag mo siyang bibiguin. Kung hindi, tulad nila, kahit nalabag sa mga patakaran ng sekta, papatayin kita. Nayanig ang katawan ni Fang Chen. Ngunit mabilis siyang tumango ng may determinasyon. Hindi mangyayari. Nang makita ito, lumambot ang malamig na ekspresyon ni King Xiang. CJ, hindi pa tapos ang laban ng buhay at kamatayan. Kaya't magpatuloy na tayo. Dahan-dahan niyang sinabi. At umupo sa mataas na entablado. Ang tingin ni Fang Chen ay bumaling kay Luo Yun. Sa sandaling ito, puno ng takot ang mukha ni Luo Yun. At patuloy siyang dumudura ng dugo. Guro, iligtas mo ako. Nagmamakaawa siyang tumingin kay King Wuzi. Ngunit sa sandaling ito, walang magawa si King Wuzi. Nang makita ito, puno ng desperasyon ang kanyang mga mata. Mahirap niyang tiningnan si Fang Chen. Fang Chen, huwag mo akong patayin. Basta't hindi mo ako papatayin. Ibabalik ko sa iyo si Sur. At bibigyan kita ng malaking kabayaran. Ayaw niyang mamatay. Mayroon siyang buto ng Tiandao. Maaari siyang maging isang nangungunang henyo. At maging isang walang kapantay na malakas na nilalang. Basura. Kung maglakas loob kang patayin siya, tiyak na dudurugin kita. Kung hindi mo siya papatayin, ang samaan ng loob ninyo ay maaari ko ng kalimutan. Hindi mapigilan ni King Wuzi. At nagpadala ng mensahe kay Fang Chen. Nais pa ring iligtas ang buhay ng kanyang disipulo. Tumingin si Fang Chen kay King Wuzi. At bumisi. Matandang damuho. Gusto kong makita kung paano mo ako dudurugin. Pagkasabi nito, hindi na nag-atubili si Fang Chen. At direktang binuksan ang kanyang dibdib ng isang espada. Muling narinig ang sigaw ni Luo Yun. Sa sandaling ito, ang kanyang buhay ay halos maubos na. Isang hininga na lang ang natitira sa kanya. Hindi. Hindi. Galit na sumigaw sina Luo Tianxiao at King Wuzi. Ngunit ang mas ikinagalit nila ay ang susunod na nangyari. Si Fang Chen ay lumuhod sa lupa. Hawak ang kanyang talim. At sa harap ng lahat ay hinukay ang buto ng Tiandao. Nang mailabas ito, namatay si Luo Yun sa matinding sakit. Napakatahimik sa paligid. Lahat ay nakatingin ng tulala sa duguan.
na si Fang Chen na may hawak na isang madilim na buto ng Tiandao. Ang butong ito ay wala ng silbi. Pagkatapos magising, ang paghukay dito ay tuluyan ng nasira. Ngunit iyon ang gustong gawin ni Fang Chen. Dahil ito ay pag-aari niya. Maraming tao ang nakaramdam ng takot. Ito ay isang malupit na tao. Hinukay ang buto ng Tiandao sa harap ni King Guzi at Luo Tianxiao. Hayaan silang panoorin ang pagkamatay ng kanilang tao. Ito ay isang sitwasyon na walang katapusan. Hayop! Hindi kita palalampasin. Namumula ang mga mata ni King Guzi. Ang kanyang mukha ay mabangis na parang isang baliw na demonyo. Fang Chen. Malamig ang ekspresyon. Walang takot na nakipagtitigan sa kanya at bahagyang ngumiti. Ngunit ang ngiting ito ay tila nakakatakot. Naalala kita. Malamig na sinabi ni King Guzi. At hindi na nagtagal. Agad siyang naging isang sinag ng liwanag at umalis. Ang tingin ni Luo Tianxiao ay matalim at puno ng puot. Sa huli, sumunod din siya kay King Guzi. Tiningnan ni Fang Chen ang pag-alis ng dalawa nang walang sinasabi. Lumapit siya sa bangkay ni Luo Yun. At kinuha ang kanyang storage bag. Pagkatapos ay bumaba sa entablado. Tungkol sa ginawa ni Fang Chen, walang naglakas loob na magsalita. Dahil ito ay isang laban ng buhay at kamatayan. Ang namatay na panig. Lahat ng kanyang gamit ay mapupunta sa nanalo. Ito ay isang hindi nakasulat na patakaran. Nang bumaba si Fang Chen sa entablado, si Su Er ay mahiyang lumapit sa kanya. Tinitigan niya si Fang Chen ng may awa. Ang kanyang mahinang anyo ay malayong malayo sa kanyang mabangis na sigaw kanina. Tila isang batang babae na nasaktan. Ito ang kanyang karaniwang ginagamit na taktika noong sila pa ni Fang Chen. Hanggat taos puso siyang humihingi ng tawad. Patatawarin siya ni Fang Chen. Naniniwala siyang magiging ganito rin sa pagkakataong ito. Sa oras na iyon, siya pa rin ang babae ng isang henyo. At mananatiling nakatataas sa lahat. Kuya Fang, alam kong nagkamali ako. Talagang pinilit lang ako ni Luo Yun na gawin iyon noon. Patawarin mo na ako. Pwede. Ba? Nagmamakaawa siyang tumingin kay Fang Chen. Tumulo ang kanyang mga luha. Tila sobrang naapi. Nang makita ito, ngumiti si Fang Chen. Ang ngiting ito ay puno ng pagkasuklam. Pagkatapos kong sirain ang aking cultivation, agad kang lumipat sa yakap ni Luo Yun. Ang sikreto ng aking buto ng Tiandao ay ikaw lang ang nakakaalam. Kung hindi mo sinabi, paano malalaman ni Luo Yun? Huwag ka nang magpanggap. Ngayon ikaw. Sa aking paningin, wala ka ng iba kundi nakakadiri at nakakasuka. Kung hindi dahil sa mga patakaran ng sekta. Sa tingin mo ba ay nakatayo ka pa rin dito? Malamig ang ekspresyon ni Fang Chen. Tiningnan ni Su Er ang malamig na mga mata ni Fang Chen. Sa ilalim ng takot, nadulas siya at bumagsak sa lupa. Nararamdaman niya na gusto talaga siyang patayin ni Fang Chen. Nang makita ito, malamig na umisi si Fang Chen. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin. Ang pagpatay sa iyo ay magpaparumi lamang sa aking mga kamay. Nakaupo sa lupa si Su Er. Nararamdaman niya ang mga mapanlibak na tingin sa paligid. Pagkasuklam at mapanuksong mga tingin. Hindi ito ang dapat niyang maranasan. Malinaw na hindi pa nagtatagal. Ang kanyang tinatamasa ay ang mga tingin ng paghanga. Inggit at put. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya na wala na siyang lahat. Ang kanyang puso ay puno ng put. Put kay Fang Chen. Dahil sa kanya, nawala ang lahat sa kanya. At walang awa siyang iniwan. Malinaw na dahil sa kanya kaya niya nakamit ang lahat ng ito. Gusto niyang isigaw ito. Ngunit nararamdaman ang mapanlibak at mapang-uyam na mga tingin sa paligid. Hindi na niya kaya. At naiintindihan niya na wala siyang magagawa kay Fang Chen ngayon.
Kaya't yumuko na lang siya at umalis. Ngunit ang kanyang ekspresyon sa ilalim ng kanyang nakayukong ulo ay puno ng put at galit. Sa kabilang banda, ang mukha ni Yuan Wen ay napakapangit din. Ang lakas na ipinakita ni Fang Chen ay higit sa kanyang inaasahan. Kaya pala, ang assassin mula sa Qianliing siya ay hindi siya natapos noong nakaraan. Sa halip ay napatay. May kakayahan pala ang batang ito. Ngunit agad siyang umisi. Pero hindi mahalaga. Bumalik na ang ninuno. Ngunit ang ninuno ng pamilyang Meng ay namatay sa digmaan. Ngayon, nagsimula ng bigyan ng presyon ng ninuno ang pamilyang Meng. Naniniwala akong malapit nang maging babae ko si Ming Yao. Ha 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 ha. Malakas siyang tumawa. At umalis. Lumapit si Fang Chen kay Ying Qingxiang. At yumuko. Maraming salamat sa pagligtas sa akin. Pinuno ng tuktok. Malamig na sinabi ni Ying Qingxiang. Hindi kailangan magpasalamat. Tiningnan ang hindi pa nawawalang demonyong enerhiya sa katawan ni Fang Chen. At sinabi, mabilis man ang paglilinang sa landas ng demonyo. Ngunit may kasama itong malaking panganib. Madaling masapian. At maging uhaw sa dugo. Hindi masama ang iyong talento. At naintindihan mo pa ang 2 daowen. Kung aalisin mo ang iyong demonyong paglilinang at muling maglilinang sa tamang landas, ang iyong mga makakamit sa hinaharap ay tiyak na hindi magiging mababa. At ang pinakamahalaga, ang panganib ay lubos na mababawasan. Naintindihan ni Fang Chen na mabuti ang intensyon ng kabilang panig. Ngunit umiling siya at sinabi, salamat sa iyong payo. Pinuno ng tuktok. Ngunit ang pagpili ko sa landas ng demonyo ay hindi pa dalos-dalos. Ito ay pinag-isipan kong mabuti. Bukod pa rito, sa landas ng paglilinang, ang pinakamapanganib ay kadalasan hindi ang demonyo. Hindi ba? Malalim na tiningnan ni Ying Qingxiang si Fang Chen. Malalim pala ang iyong pag-unawa. Kung gayon, hindi na ako mag-aaksaya ng payo. Pagkatapos ay may naisip siya at sinabi, nagkataon lang. Ang kasalukuyang pinuno ng ika-7 tuktok ay naglilinang din sa landas ng demonyo. Sa ika-7 tuktok, talagang nagkataon. Ang peak master ng ika-7 tuktok sa ngayon ay isang demonic cultivator rin. Nagulat si Fang Chen. Tumango si Ying Qingxiang. Ngunit madalas siyang nasa labas. Kung hindi, maaari kanyang gabayan. Nag-usap pa sila sandali. Sinabi ni Ying Qingxiang. Sige na. Nasugatan ka rin. Umuwi ka na muna para magpagaling. Nagpaalam si Fang Chen. Yumuko si Fang Chen at umalis kasama sina Jingyi at Gang Hu. At ang laban ngayon ay mabilis na kumalat sa buong Chenyu Divine Sect. Alam ng lahat na ang dapat sanang abandonadong ika-7 tuktok ay nagkaroon ng isang napakagaling na henyo na nakaintindi ng 2 daowen. Hindi alam ni Fang Chen ang mga ito. At hindi rin siya bumalik. Sa kalagitnaan ng daan, sinabi niya kay Gang Hu, kailangan kong lumabas sandali. Naubos na ang lahat ng kanyang yaman. Kailangan niyang pumunta sa Wansing Auction House upang ibenta ang lahat ng kanyang gamit. Sasamahan kita, sabi ni Jingyi. Ngunit umiling si Fang Chen at tumanggi. Elder Jing, umuwi ka na muna. Kumpara sa akin, mas natatakot ako na saktan nila siguro. Nang makita ang determinasyon ni Fang Chen, hindi na pinilit ni Jingyi. Ngunit sinabi pa rin, mag-ingat ka. Tumango si Fang Chen. Sinabi ni Gang Hu, kapatid na Fang, kailangan mong bumalik agad. Kailangan ko pa ng iyong gabay sa aking digmaang daowen. Sa hinaharap, tiyak na tutulungan kitang magising. Pagkatapos, naging isang sinag ng liwanag si Fang Chen at nawala. Pagdating sa Wansing Auction House,
Hawak ni Fang Chen ang isang token ng unang klaseng panauhin. At madaling nakapasok. Nang malaman ni Yan Qiaoling na si Fang Chen ang dumating, agad siyang nag-ayos at personal na tinanggap siya. Nang makita niya si Fang Chen, nagliwanag ang kanyang mga mata. 2 buwan nang hindi nagkikita. Ang cultivation ni kagalang-galang na panauhin ay tumaas ng ganito. Lubos kong hinahangaan. Ngumiti siya. Ang kanyang hinog ng ngiti ay nakakabighani. Masyado kang magalang. Kagalang-galang na panauhin yan. Swerte lang. Sabi ni Fang Chen. Masyadong mapagkumbaba si kagalang-galang na panauhin, Fang. Kahit na ang mga pangunahing henyo ng matataas na sekta ay hindi higit dyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng alindog. Ngumiti pa rin siya. Ang abang lingkod ay walang talento tulad ni kagalang-galang na panauhin, Fang. Kung payag si kagalang-galang na panauhin, Fang, maaari mo bang bisitahin ako sa aking silid-aralan at turuan ako? Ang mga salitang ito ay puno ng pagnanasa. Kasama ang kaakit-akit na mga mata ni Yan Qiaoling, na nagpabilis ng tibok ng puso at nagpainit ng dugo. Kahit si Fang Chen ay nakaramdam ng pagkaakit, ngunit mabilis itong pinigilan ng kanyang pamamaraan sa paglilinang ng isipan. Sinabi niya, kagalang-galang na panauhin yan. Huwag mo na akong biruin. Narito ako ngayon upang magbenta ng isang batch ng mga materyales. Hindi nagsalita si Yan Qiaoling. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkadismaya. Mukhang may pamilya na si kagalang-galang na panauhin, Fang. Ngunit mabilis siyang bumalik sa kanyang propesyonal na kilos. Umiti siya at nagtanong, ano po ang nais ibenta ni kagalang-galang na panauhin, Fang? Medyo marami at magkakaiba ang mga bagay. Umiti si Yan Qiaoling at sinabi, huwag kang mag-alala tungkol dyan. Mayroon kaming pinakapropesyonal na koponan. Nang marinig ito, hindi na nagsalita pa si Fang Chen. At direktang ibinigay ang isang storage bag kay Yan Qiaoling. Umiti si Yan Qiaoling at kinuha ang storage bag. Ngunit nang maramdaman niya ang laman nito, ang kanyang ngiti ay biglang nawala. Ito ba ang medyo marami? Napakarami nito. At lahat ng uri ng bagay ay nasa loob. Mga pildoras, halamang gamot, materials, mga sandata, at iba pa. Lalo na ang malaking bangkay ng isang level 4 na demonic beast na hindi pa niya nakita dati. Buti na lang at sanay na siya sa mga ganitong bagay. At mabilis siyang kumalma. Sinabi niya kay Fang Chen, maghintay po kayo sandali. Papupuntahin ko ang mga appraiser para suriin ito. Tumango si Fang Chen nang walang pagtutol. Hindi nagtagal. Dumating ang ilang appraiser. Inilabas ni Yan Qiaoling ang lahat ng laman ng storage bag. Sa simula ay kalmado pa sila. Dahil bilang mga appraiser sa loob ng mahabang panahon. Anong uri ng eksena ang hindi pa nila nakita? Ngunit nang makita nila ang bangkay ng level 3 peak demonic beast, lahat sila ay napasinghak. Ito ay isang demonic beast na hindi pa nila nakita. Hindi rin naglihim si Fang Chen. At sinabi ang pinagmulan ng demonic beast. Pagkatapos magbukas ang bagong mundo, ito ay hindi na magiging isang sikreto. Isang appraiser ang nagmungkahi pagkatapos suriin ang bangkay. Ang demonic beast na ito, maging ang karne o mga materyales mula sa katawan nito, ay napakabihira. At ang mga gamit nito ay napakalaki rin. Iminumungkahi kong i-auction ito ng direkta. Tiyak na makakakuha ito ng magandang presyo. Maaaring umabot ito ng hindi bababa sa 80,000. Ganoon kataas? Medyo nagulat si Fang Chen. Ipinaliwanag ni Yan Qiaoling. Para sa mga bagay na hindi pa lumitaw dati, lalo na ang mga demonic beast, ay magiging interesado ang maraming tao. Naintindihan ni Fang Chen. Kung ganoon, i-auction na lang natin. Siyempre.
Gusto niyang maibenta ito sa mas magandang presyo. Kung gayon, may isang mataas na antas na auction sa hapon. Ipapahanda ko ang auction para sa hayop na ito. Sabi ni Yan Qiaoling. Tumango si Fang Chen. Pagkatapos, ang grupo ng mga appraiser ay gumugol ng isang buong insenso ng oras sa pagbibilang at pag-appraise. Bago nila nailabas ang listahan, kinuha ni Yan Qiaoling ang listahan at ibinigay kay Fang Chen. Kagalang-galang na panauhin, Fang. Ang mga kayamanang ito ay nabilang na at naitakda na rin ang presyo. Maliban sa bangkay ng demonic beast, ang kabuang presyo ng iba pang mga kayamanan ay 3-1-0. 0-0-0. Tingnan mo kung may problema. Hindi tinanggap ni Fang Chen at sinabi. Nagtitiwala ako sa reputasyon ng Wansing Auction House. Kaya't ganyan na lang. Bahagyang natigilan si Yan Qiaoling. At mumiti. Maraming salamat. Kagalang-galang na panauhin, Fang. Sa iyong pagkilala sa aming auction house. Sabi ni Fang Chen. Tungkol sa mga spirit stone. Nais kong bumili ng mga espiritual na pildora sa Wansing Auction House. Gamitin na lang ito para sa transaksyon. Anong uri ng espiritual na pildoras ang kailangan ni kagalang-galang na panauhin, Fang? Pildoras na nagpapataas ng espiritual na enerhiya at pildoras na nagbubukas ng meridian. Mas maganda kung ito ay pildoras ng langit na nagbubukas ng meridian. Diretsong sinabi ni Fang Chen. Ang pinakamahalaga sa kanya ngayon ay ang pagpapataas ng kanyang cultivation at pagbubukas ng meridian. Tungkol sa pagpapalakas ng katawan, mayroon siyang pagpili ng demonyong espada. Ang kanyang lakas ng isip ay umabot na sa isang hadlang. Maaari muna itong isantabi. Ang pildoras na nagpapataas ng espiritual na enerhiya ay madali lang. Ang pildoras ng langit na nagbubukas ng meridian ay medyo kulang. Dahil ito ay isang bihirang pildoras. Sa kasalukuyan, ang aming auction house ay makakapagbigay lamang ng 3 piraso. Sabi ni Yan Qiaoling. Ang pildoras ng langit na nagbubukas ng meridian ay isang mahal at bihirang pildoras. Tanging ang mga second-grade alchemist lang ang makakagawa niyan. Lahat ay kukunin ko. Sabi ni Fang Chen. Bukod dito, ang mga pildoras na nagpapataas ng espiritual na enerhiya at iba pang mga pildoras na maaaring magbukas ng meridian. Lahat ay palitan ng pildoras gamit ang mga spirit stone na iyon. CJ. Tumango si Yan Qiaoling. At agad na nag-utos na ihanda ito. At sinabing ang pinakamataas na kalidad na pildoras ang ibigay. Hindi nagtagal. Isang katulong ang magalang na pumasok. Hawak ang isang tray na may isang magandang storage bag. Kinuha ni Yan Qiaoling ang storage bag. Sa isang kumpas ng isip, lumitaw ang 15 bote ng pildora sa mesa. At 5 kahon. Sinabi niya, kagalang-galang na panauhin, Fang. Mayroong 18 bote ng pildoras na nagpapataas ng espiritual na enerhiya dito. Lahat ay pinakamataas na kalidad ng 2nd antas. Bawat bote ay may 5 piraso. At ang 3 kahon na ito ay pildoras ng langit na nagbubukas ng meridian. Ang 2 pa ay iba pang mga pildoras na nagbubukas ng meridian. Kahit na mas mababa ang epekto nito kaysa sa pildoras ng langit na nagbubukas ng meridian, mayroon pa rin itong magandang epekto. Tumango si Fang Chen. Kinalkulan niya sa kanyang isipan. Kung sa labas, ang mga ito ay hindi mabibili ng walang 3 hanggang 400,000 spirit stone. Mukhang hindi lang siya binigyan ni Yan Qiaoling ng 20% diskwento, kundi binigyan pa siya ng maraming pabor. Binuksan niya ang isa sa mga kahon. Bigla, isang nakakapreskong amoy ng pildoras ang sumalubong sa kanya. Napansin ni Fang Chen na ang pildoras ng langit na nagbubukas ng meridian sa loob ay mas maganda pa kaysa sa ibinigay sa kanya ng sekta. Salamat, sabi ni Fang Chen. Umiti si Yan Qiaoling at sinabi, pamilya tayo.
Bakit kailangan pang maging magalang? Kagalang-galang na panauhin, Fang. Pagkatapos, inilagay ni Fang Chen ang lahat ng pildora sa kanyang storage bag. Umiti si An Qiaoling at sinabi, kagalang-galang na panauhin, Fang. Kung interesado ka sa auction sa hapon, maaari ka ring sumali. Nag-isip sandali si Fang Chen at hindi tumanggi. Kung gayon, hindi ko tatanggihan ang iyong alok. Kung gayon, napakaganda. Aayusin ko na. Umiti pa rin si An Qiaoling. Ang Wansing Auction House. Bilang pinakamataas na auction house sa dose-dosenang mga lungsod. Bawat mataas na antas na auction ay natural na nakakaakit ng atensyon ng maraming malalaking puwersa at pamilya. Ang malawak na auction hall ay kayang maglaman ng libu-libong tao. Bukod dito, mayroon pang 100 room. Para makapasok sa sale room, hindi sapat na mayaman ka lang. Kailangan mo ring magkaroon ng isang tiyak na katayuan. At ito rin ay naging isang paraan para ipakita ng mga pamilya ang kanilang katayuan. At lakas. Pagdating ng hapon, unti-unting pumasok ang mga tao. Ang libu-libong upuan ay halos na puno. At ganoon din ang mga e-room. Ang malawak na auction ay halos walang bakanting upuan. Si An Qiaoling ay natural na naghanda ng isang e-room para kay Fang Chen. Sinabi niya kay Fang Chen, kagalang-galang na panauhin, Fang. Oras na. Paumanhin. Kailangan ko pang asikasuhin ang ilang bagay sa auction. Hayaan mong ihatid ka ng dalawang ito. Paano? Itinuro niya ang dalawang babae na may mainit na kasuotan. At magandang hitsura. Siyempre. Walang pagtutol si Fang Chen. Walang problema. Magpatuloy ka sa iyong gawain. Manager yan. Yumuko si An Qiaoling. At umalis. Kagalang-galang na panauhin, Fang. Lumapit ang dalawang katulong ng may paggalang. Yumuko sila. Ang kanilang boses ay napakatamis. At nakakabighani. Tumango si Fang Chen. Sa pamumuno ng dalawang babae. Papunta sa isa sa mga room. Basura. Narito ka rin pala. Habang dumadaan sa isang mahabang pasilyo. Isang mapanuksong boses ang narinig. Bahagyang kumunot ang noo ni Fang Chen. At lumingon. Nakita si Yuan Wen na. Tinitingnan siya ng may pagtataka. Sa tabi niya ay isang matandang lalaki na may puting buhok. Na may mapagmataas na itsura. Tungkol kay Yuan Wen. Kilala siya ni Fang Chen. Nang makita ang kanyang itsura na naghahanap ng gulo. Hindi nag-atubili si Fang Chen at sinabi. Kaya ikaw pala yung tanga. Nang marinig ito, biglang namula ang mukha ni Yuan Wen. Ang sinabi ni Fang Chen ay tungkol sa kanyang pagbid sa Peking Pildoras. Naghahanap ka ng kamatayan. Nagalit si Yuan Wen. Ang presyo ng ikapitong antas ng Xiantianjing ay sumabog. Ginoong Yu. Ito ang Wansing Auction House. Pakiusap. Huwag kang gumawa ng gulo. Sabi ng katulong sa tabi ni Fang Chen. Doon lang kumalma si Yuan Wen. Ang paggawa ng gulo dito ay talagang magdudulot ng maraming problema. Tinitigan niya si Fang Chen ng masama. At may naisip. Malamig na ngumisi. Basura. Baka hindi mo pa alam. Malapit nang ikasal si Meng Yao sa aming pamilya Yu. At magiging babae ko na siya. Bahagyang kumunot ang noo ni Fang Chen. At malamig na sinabi. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa iyo? Ha ha ha. Malakas na tumawa si Yuan Wen. Akala mo ba talaga ay makakasama mo si Meng Yao? Tingnan mo muna ang iyong sarili. Napakababa mo. Akala mo ba talaga makakain ng palaka ang karne ng sisn? Nang makita niya ang pananahimik ni Fang Chen, lalo siyang naging masaya. Maghintay ka lang. Naniniwala akong malapit mo nang matanggap ang balita.
Hahaha. Habang tumatawa, umalis siya kasama ang matandang lalaki. Nakakunot pa rin ang noo ni Fang Chen. Siyempre, hindi siya naniniwala sa mga salita ni Yu Yuanwen. Ngunit nakaramdam siya ng bahagyang pag-aalala. Baka may problemang kaharapin si Ming Yao. Kagalang-galang na panauhin Fang. Pumunta na po tayo sa say room. Sabi ng katulong. Alam ni Fang Chen na walang saysay na isipin ito ngayon. Kaya't tumango siya. At sumunod sa katulong papunta sa say room. Pagpasok sa say room, marangya ang dekorasyon. Mayroong maraming mamahaling prutas at iba pa sa mesa. Tinikman ni Fang Chen. At nakaramdam ng isang mainit na agos sa kanyang katawan. At naging masigla ang kanyang espiritu. At napakasarap din ng lasa. Nagliwanag ang kanyang mga mata. At inilagay ang mga prutas sa kanyang storage bag. Upang dalhin pabalik sa kanyang guro at sa matanda. Nagulat ang dalawang magagandang katulong. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila. Ng isang panauhin na kumukuha ng mga prutas. Si Fang Chen ay napagtanto na medyo bastos at walang galang siya. Nahihiya siyang umiti at sinabi, "Paumanhin. Gusto kong dalhin ito sa aking pamilya." Umiti ang katulong at sinabi, "Hindi kailangan mag-alala. Kagalang-galang na panauhin. Maaari kang kumuha ng kahit gaano karami." At nag-utos siyang magdala ng bagong prutas. At maingat na ipinabalot ang isang bahagi para madala ni Fang Chen. Ngumiti si Fang Chen at nagpasalamat. Ang dalawang katulong ay ngumiti rin at yumuko. Sa sandaling iyon, isang nasa katanghali ang gulang na lalaki ang umakyat sa entablado ng auction. At ngumiti. Mga kagalang-galang na panauhin. Salamat sa pagdalo sa Wansing Auction. Ang pangalan ko ay Fang Zeng. Maaari niyo rin akong tawaging kaibigang Fang. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sa pagkakataong ito, mayroon kaming 20 item na i-auction. Naniniwala akong sa mga item na ito. Mayroong isa na tiyak na makukuha ang inyong pansin. Ngayon, magsimula na ang auction. Pumalakpak si Fang Zeng. Isang katulong ang nagtulak ng isang display cart. Ang bagay sa cart ay natatakpan ng pulang tela. Ang telang ito ay hindi rin pangkaraniwan. At kayang harangin ang pagsisiyasat ng iba. Ipinaliwanag ni Fang Zeng. Ang bagay na ito ay nagmula sa isang Jujeng, Desperate Situation Forbidden Land. Ito ay isang natural na bagay. At napakabisa sa paggawa ng mga banal na sandata. Alam niyo ba kung ano ito? Bilisan mo na. Huwag mong sayangin ang oras namin. Tama. May nagreklamo sa ibaba. Hindi rin nagalit si Fang Zeng. Umiti siya at sinabi, "Dahil nagmamadali na kayo. Ipapahayag ko na. Ito ay isang bagay mula sa langit at lupa. Ang bulalakaw mula sa bundok ng libong banal." Inalis niya ang pulang tela. At ipinakita ang isang itim na bato na kasing laki ng kamao. Ang batong ito ay mukhang ordinaryo. At walang anumang kapansin-pansin. Ngunit maraming tao ang napasigaw. Tungkol sa reaksyon ng lahat. Napakasaya ni Fang Zeng. Ngumiti siya at sinabi, "Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa ang epekto nito. Mayroon itong ganap na benepisyo para sa inyong mga sandata. At posible pang mapataas ang antas nito." Nang sabihin ito, kahit na ang mga hindi nakakaalam ay nagulat. Pagtaas ng antas ng sandata. Ang batong ito ay may ganoong epekto. Biglang tumingin ang lahat sa bulalakaw mula sa bundok ng libong banal na may mga mata na kumikinang. Nang makita na sapat na ang tensyon, diretsong inihayag ni Fang Zeng. Kung gayon, opisyal nang magsisimula ang auction. Ang panimulang presyo ay 1-0. 000 Spirit Stone. Nagulat ang lahat. Ang panimulang presyo ay 1-0. 000. Kahit na sa isang mataas na antas na auction.
Ito ay isang napakataas na panimulang presyo. 12,000. 000. 14 na. 000. Mabilis na tumaas ang presyo. At sa huli ay tumigil sa 34. 000. Ang mga mata ni Fang Chen ay kumikinang. Ngunit hindi siya kumilos. Dahil mahirap. Ginastos na niya ang lahat ng kanyang spirit stone sa pagbili ng mga pildoras. Mayroon na lang siyang natitirang 5 hanggang 6,000 spirit stone na maaaring kailanganin niya anumang oras. Sa kabilang EA room, tinitigan ni Yu Yuanwen ang EA room ni Fang Chen. Naghihintay sa kanyang pagbid. Sa sandaling ito, malamig siyang ngumisi. At sinabi sa kanyang isipan, "Basura. Kahit ano pa ang gusto mo. Hindi kita hahayaang makuha ito." Dahil nandito si Fang Chen. Tiyak na may kailangan siyang item sa auction. At ang kailangan niyang gawin ay hayaan si Fang Chen na gumastos ng malaking halaga. O siya mismo ang kukuha nito. Binabati kita. Iyay, no. 20 sa pagkapanalo sa unang item sa auction. Susunod, sisimulan na natin ang pag-auction sa pangalawang item. Umiti si Fang Zeng sa entablado at pinadala ang pangalawang item sa auction. Ang pangalawang item na ito ay nakuha mula sa mapanganib na lugar ng Wanjiang Forest. Maayos na nagpatuloy ang auction. Isa-isang ipinakita ang mga mahahalagang item sa auction. At nagdulot ng mga sigaw ng pagkamangha. At mga tingin ng kasabikan at kasakiman. Ang pagbid ay napakatindi rin. Patuloy na tumaas ang presyo. Na nagpahanga sa lahat. Ang mga mata ni Fang Chen ay kumikinang din. Marami siyang gusto dito. Ngunit ang nakakalungkot ay nang magpasya siyang subukan. Ang bid ng isang tao ay mas mataas na ng ilang beses kaysa sa kanyang pera. Kaya't malungkot niyang ibinaba ang kanyang kamay. Ang itsura ng pagnanasa ngunit hindi makuha ay nagpatawa sa dalawang katulong. Sa malayo, ang pagkainip ni Yu Yuanwen. Nang makita ang kamay ni Fang Chen na tumataas at bumababa. Naggangalit ang kanyang mga ngipin. 7 o 8 item na. Mayroon ka bang nagustuhan? Nakita ito ng matandang lalaki sa tabi niya. Kumunot ang noo at sinabi, "Ginoong Yu, mahalaga ang negosyo." Sabi ni Yu Yuanwen, "Huwag kang mag-alala. Lolo Lu, paglalaruan ko lang ang basurang ito. Hindi ito makakaapekto sa susunod na negosyo." Nang marinig ito ni Lolo Lu, hindi na siya nagsalita pa. At ipinikit ang kanyang mga mata para magpahinga. Bigla, naramdaman ni Fang Chen ang isang pares ng masamang tingin na nakatutok sa kanya. Lumingon siya. At nakita si Yu Yuanwen na nakatitig sa kanya. Na may mapanlinlang na itsura. Bahagya siyang natigilan. Ano ang gusto ng taong ito? Gusto niya ba akong paglaruan? Sa isang auction, 2 lang ang paraan para paglaruan ang isang tao. Itaas ang presyo para inisin ako. O kunin ang item na gusto ko. Nang maisip ito, tumingin siya sa auction. Sa sandaling ito, isang jade pendant na sandata ang ina-auction. Ito ay isang otomatikong proteksyon na espiritual na kayamanan. Na kayang harangin ang isang buong lakas na atake mula sa isang cultivator ng Zuyuanjing. At ang presyo ng auction ay umabot na sa 60. 000. Marami pa ring nagbibid. Nang makita ito, nagbid si Fang Chen ng 65. 000. Ngunit pagkasabi niya nito, narinig niya si Yu Yuanwen na sumigaw ng 80. 000. Tumingin si Fang Chen. At tumingin din sa kanya si Yu Yuanwen, na may mapanukso at mapanlibak na itsura. Basura. Huwag mong asahang makakakuha ka ng kahit ano rito. Ang yaman ko. Si Yu Yuanwen.
ay hindi kayang tapatan ng isang tulad mo. Sabi niya sa isang mensahe. Nang marinig ito, hindi sumagot si Fang Chen. At yumuko at umupo muli. Nang makita ito, lalo pang naging masaya si Yu Yuanwen. At hindi na rin siya nagpatuloy sa pagbid. Ngunit patuloy na binabantayan ang panig ni Fang Chen. Ngunit hindi niya napansin na ang nakayukong labi ni Fang Chen ay bahagyang umiti. Ang jade pendant na ito ay sa huli ay nakuha ng iba sa halagang 100. 000. Susunod ay ilang mga kayamanan pa. Ngunit hindi kumilos si Fang Chen. Sa wakas, sa ika-13 na item, dumating ang turn ng bangkay ng level 3 peak demonic beast ni Fang Chen. Mga Ginoo, ang susunod na item ay isang bagay na hindi nyo pa nakita. Maaari ko munang sabihin sa inyo na ito ay isang bangkay ng demonic beast. Ngunit ang demonic beast na ito ay nagmula sa isang bagong maliit na mundo. Ito ang unang pagkakataon na lumitaw ito. Mahiwagang sinabi ni Fang Zeng. Ang mga salitang ito ay agad na nakakuha ng kuryosidad ng lahat. Ang paglitaw ng isang bagong demonic beast ay madalas na nagdudulot ng malaking kaguluhan. Nang makita ito ni Fang Zeng, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Inalis niya ang pulang tela. At agad na lumitaw ang level 3 peak demonic beast na pinatay ni Fang Chen. Sa harap ng lahat, sa sandaling ito, ang bangkay ng demonic beast ay simpleng inayos ng Wansing auction house. At mukhang napakabangis. Ang nakakatakot na aura na inilalabas nito pagkatapos mamatay ay nagpabago sa mukha ng maraming tao. At ang kakaibang anyo nito na tila leon ngunit hindi leon. At tila tigre ngunit hindi tigre. Ay nakakuha rin ng kuryosidad ng maraming tao. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa ibaba tungkol sa bangkay ng demonic beast. Dapat malaman na ang karne, kaliskis, at organo ng ilang demonic beast ay may malaking pakinabang sa mga cultivator. Ang pagbili ng isang hindi kilalang bangkay ng demonic beast ay maaaring may panganib. Ngunit ang paglilinang mismo ay may malaking panganib. Walang 100% pagkakataon. Nang makita ni Fang Zeng na tama na ang oras, sinabi niya, ang panimulang presyo ngayon ay 30. 000. 100. 000. Pagkasabi niya nito, isang sabik na boses ang narinig. Natigilan ang lahat. Marami ang nagtaas na ng kamay para magbid. Ngunit nang marinig ang presyong ito, agad nilang ibinaba ang kanilang mga kamay. Ang pagbili ng isang level 3 demonic beast na bangkay sa halagang 100. 000. Kahit na ito ay hindi pa lumitaw dati, ay tiyak na hindi nagkakahalaga ng ganoon kataas. At nang gusto nilang makita kung sino ang taong iyon, isang boses pa ang narinig. 200. 000. Biglang natigilan ang lahat at tumingin sa taong nagsalita. Sa isang EAE room, nakataas ang kamay ni Yu Yuanwen ng may pagmamalaki at mapanuksong tumingin kay Fang Chen. Sa sandaling ito, masaya pa rin siya sa pag-inis kay Fang Chen. Ngunit sa susunod na sandali, napansin niyang may mali. Teka, magkano ang sinabi ko kanina? 200,000. Palagi niyang binibigyan ng pansin si Fang Chen. At hindi narinig ang sinabi ni Fang Zeng. Nang marinig ang bid ni Fang Chen, agad siyang sumigaw. Pagkatapos sumigaw, doon niya napagtanto na ang unang bid ni Fang Chen ay 100. 000. Dahil hindi niya inaasahan na ganoon kataas ang unang bid ni Fang Chen, hindi na siya nag-isip pa at sumigaw na lang. Hahaha. Sa kabilang banda, si Fang Chen na sumigaw ng 100. 000 ay hindi napigilang tumawa. Sinuri na niya ang bangkay ng demonic beast na ito dati. At nagkakahalaga ito ng hanggang 100. 000.
60. 000 para sa demonic beast. At 40. 000 dahil ito ang unang pagkakataon na lumitaw ito. Hindi siya natatakot na walang magbid. Dahil maraming interesado kanina. Ang pagdaragdag ng kaunti sa 100. 000 ay walang problema. Ngunit hindi niya inaasahan na si Yuan Wen ay direktang sumigaw ng 200. 000. Kumunot ang noo ni Lolo Luo. At tumingin kay Yuan Wen. Ginoo. Ano ang ginagawa mo? Ang pagbili ng isang level 3 demonic beast sa halagang 200. 000. Kahit na ito ay unang lumitaw, ay tiyak na hindi nagkakahalaga ng ganyan. Lalo na't wala itong demon core. Kahit na malaki ang pamilya Yu. Hindi ito tungkol sa mga spirit stone. Kundi tungkol sa reputasyon ng pamilya Yu. Lolo Luo. Kasalanan ng batang iyon. Nahulog ako sa patibong ng batang iyon. Iyon lang ang masasabi ni Yuan Wen. At tinitigan niya si Fang Chen ng masama at sumigaw. Bata. Naglakas loob kang gumawa ng patibong laban sa akin. Sapat na ang tawa ni Fang Chen. Nang marinig ito, sinabi niya ng may paghamak. Nagbid ako. Paano ito naging patibong laban sa iyo? Ngunit, Ginoong Yu. Sa tingin ko ay tama ang sinabi ng taong iyon noon. Ikaw ay isang tanga at basura. Nagalit si Yuan Wen at namula ang mukha. Gusto niyang pagpira-pirasuhin si Fang Chen. Nang makita ito ni Lolo Luo, sinabi niya, Ginoong Yu. 200. 000 spirit stone lang naman. Ano ba iyon? Sa pribado. Nagpadala siya ng mensahe. Huwag mong kalimutan ang ating layunin sa pagkakataong ito. Nang marinig ito, unti-unting kumalma si Yuan Wen. Ngunit nag-iwan pa rin siya ng isang banta. Fang Chen. Sa pagkakataong ito, walang makakapagligtas sa iyo. Maghintay ka lang. Ngumiti si Fang Chen nang hindi nagsasalita. Maraming gustong pumatay sa kanya. At mayroon na siyang samaan ng loob kay Yuan Wen. Kahit na hindi niya ito ginawa, ang kabilang panig ay gagawa pa rin ng masama sa kanya. Hindi rin inaasahan ni Fang Zeng na ganito ang mangyayari. Mas mataas ang presyo. Mas maganda syempre. Sumigaw siya. 200. 000 isang beses. 200. 000 dalawang beses. Umaasa pa rin si Yuan Wen na may ibang magbibid. Ngunit ang isang bangkay ng demonic beast na nagkakahalaga ng 200. 000 ay higit na sa halaga nito. Kahit na bago pa lang itong lumitaw. Hindi ito nagkakahalaga ng ganyan. Kaya't walang nagbid pa. Sa huli, ang bangkay ng demonic beast sa halagang 200. 000 ay nakuha ni Yuan Wen. Nagalit si Yuan Wen at binasag ang mamahaling tasa sa mesa. Naging pulbos ito. Binabati kita. Iyay, no. 44. Susunod. Magpapatuloy tayo sa auction. Pakiusap. Ang susunod na item. Ngumiti si Fang Zeng. At isang katulong ang umakyat sa entablado na may hawak na tray. At sa sandaling umakyat ang katulong sa entablado. Kumislap ang gintong liwanag sa mga mata ni Lolo Luo. Dumating na ang pagkakataong yumaman. Nagpakita rin ng kagalakan si Yuan Wen. Wansing Auction House. Naglakas loob kang kunin ang aking 200. 000 Spirit Stone. Ipapabalik ko sa iyo ang lahat ng 200. 000 Spirit Stone na iyon. Hindi. Ipapabayad ko pa sa iyo ng 10 beses. Malamig siyang ngumisi. At tumingin kay Lolo Luo. At nagpadala ng mensahe. Lolo Luo. Walang problema. Di ba?
Ngumiti si Lolo Luo ng may tiwala. At nagpadala rin ng mensahe. Salamat sa peking pildoras na sinabi mo noong nakaraan. Na nagbigay sa akin ng inspirasyon. Huwag kang mag-alala. Itong perlas ng Muyuan Tian. Ang mga hangal sa Wansing Auction House ay tiyak na hindi makikita ang pagkakaiba. Kung hindi nila ito ilalabas para sa auction. Ngumisi si Yuan Wen. Ang kailangan lang gawin ngayon ay hayaang tumaas ang presyo. Siyempre, hindi sila mismo ang kikilos. Mayroon na silang mga taong nakaayos sa ibaba ng entablado. Patuloy nilang itataas ang presyo ng bid. At pagkatapos makuha ito, tulad ng ginawa niya dati, pupunta sila sa Wansing Auction House para humingi ng kabayaran. Sa entablado, ngumiti si Fang Zeng at ipinakilala. Mga Ginoo, ang perlas na ito ay tinatawag na perlas ng Muyuan Tian. Ito ay natural na nabuo ng langit at lupa. Naglalaman ito ng isang mayaman at purong demonyong enerhiya, na may malaking pakinabang sa mga kaibigan na naglilinang ng demonyo. Ang paglilinang ng demonyo ay bihira sa Tenyu Divine Sect. Ngunit marami sa labas. Kasi mas mabilis talaga umangat ang mga demonic cultivator. Nang sabihin ito, nagliwanag ang mga mata ng maraming tao. At tinitigan ang perlas ng Muyuan Tian na ito. Ganoon din si Fang Chen. Bilang isang demonic cultivator. Natural na interesado rin siya sa perlas ng Muyuan Tian na ito. Mayroong mali. Ngunit hindi nagtagal. Naramdaman ni Fang Chen na may mali sa perlas ng Muyuan Tian na ito. Ito ay mula sa kanyang pakiramdam bilang isang demonyong espada. Kung totoo ang sinabi ni Fang Zeng, hindi dapat ganito ang kanyang pakiramdam. Binuksan niya ang kanyang mata ng huntian na demonyo. At tiningnan ang perlas ng Muyuan Tian. Una ang labas. Pagkatapos ang loob. Lahat ay malinaw na nakita niya. Nang makita ito, sa wakas ay natuklasan ni Fang Chen ang mali. Ang demonyong enerhiya na inilalabas ng perlas ng Muyuan Tian ay hindi mula sa perlas mismo, kundi isang bato ng pinagmulang demonyo ang inilagay sa loob. Ang demonyong enerhiya nito ay katulad ng sa perlas ng Muyuan Tian. Ngunit ang demonyong enerhiya ng bato ng pinagmulang demonyo ay hindi maaaring mapreserba. At kadalasan ay nawawala sa loob ng kalahating buwan. Ang ganitong uri ng pamimeke ay katulad ng peking pildoras noong nakaraan. Ngunit hindi kasing galing ng peking pildoras na iyon. Ngunit kahit na, mahirap para sa isang ordinaryong tao na makita ang pagkakaiba. Lalo na't hindi sila pamilyar sa landas ng demonyo. Sinabi ni Fang Chen sa kanyang isipan. At mumiti ng mapait. Ang Wansing Auction House ay naloko na naman. Hindi maaaring hayaang ma-auction ang perlas na ito. Kung hindi, magkakaproblema ang Wansing. Sa sandaling ito, nagsimula na ang auction. At ang presyo ay patuloy na tumataas. At umabot na sa 500,000. Tinawag ni Fang Chen ang isang katulong. At nagtanong, maaaring bang itigil ang auction sa kalagitnaan? Natigilan ang katulong at umiling. Hindi po. Maliban na lang kung may magnanakaw. Kung hindi, kapag nagsimula na, hindi ito maaaring itigil sa kalagitnaan. Nang marinig ito, nalungkot si Fang Chen. Sinabi niya, papuntahin mo rito si manager yan. Sabihin mo sa kanya na mayroon akong napakahalagang bagay na sasabihin. Na may kinalaman sa reputasyon ng auction house. Natigilan ang katulong. Ngunit nang makita ang seryosong ekspresyon ni Fang Chen, hindi siya nag-atubili. Tumango siya at umalis. At sa sandaling iyon, ang bid para sa perlas ng Muyuan Tian ay umabot na sa 800,000. Na nagpasaya kay Fang Zeng sa entablado. Ang presyo ng perlas ng Muyuan Tian ay nasa 300. 000 lang.
Ang pagbebenta nito sa ganitong presyo ay higit sa kanyang inaasahan. Nang makita ito ni Lolo Lu, sinabi niya, sapat na. Kung tataas pa, madali itong pagdudahan. Ngumiti si Yuan at tumango. 800. 000 Spirit Stone. Dobleng kabayaran. Iyon ay 1. 4,000,000. Ngunit hindi lang iyon ang gusto nila. 800. 000. May mas mataas pa ba? Tumingin si Fang Zeng sa ibaba. Umaasa ng mas mataas na presyo. Ngunit natahimik ang ibaba. Tila nawalan na sila ng interes sa pagbid. Bahagyang nadismaya si Fang Zeng. Ngunit sapat na ang 800. 000. Kaya't hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. 800. 000 isang beses. 2 beses. 820. 000. Nang malapit nang magpukpok si Fang Zeng. Isang boses pa ang narinig. Natigilan ang lahat. Hindi inaasahan na may magbibid pa. Tumingin silang lahat. At nakita sa isang iyagiroom ang isang binata na kalmadong nagtaas ng kamay. Ito ay si Fang Chen. 820. 000. Nababaliw na ba siya? Kahit na napakalakas ng demonyong enerhiya ng perlas ng Muyuan Tian na ito. Masyadong mataas ang 820. 000. Tama. Tama. Lahat ay tumingin kay Fang Chen na parang isang tanga. Hindi ito pinansin ni Fang Chen. Dahil hindi niya mapigilan. Kukunin na lang niya ito. Hindi maaaring mahulog sa kamay ng iba. Dahil siya ay isang panauhin ng Wansing Auction House. Hindi niya maaaring panoorin ang auction house na maloko ng ganito. Natigilan din sina Lolo Lu at Yuan Wen. Hindi nila inaasahan na may magbibid pa bukod sa kanila. Nang makita na si Fang Chen iyon, naggangalit ang mga ngipin ni Yuan Wen. Ang basurang ito na naman ang sumisira sa aking mga plano. Mabilis siyang nagpadala ng mensahe sa mga tao sa ibaba na magpatuloy sa pagbid. Ano man ang mangyari, kailangan nilang makuha ito. Sumagot ang kanyang mga tauhan sa ibaba. Hindi rin pinigilan ni Lolo Lu. Kung hindi nila ito makukuha, walang silbi ang kanilang pamimeke. Ngunit nagtataka siyang tumingin kay Fang Chen. At nagtanong, bakit pa siya nagbibid? Nakita niya ba ang isang bagay? Possible. Tiyak na sinabi ni Yuan Wen. Napakagaling ng pamimeke ni Lolo Lu. Paano ito makikita ng basurang iyon? Kung tama ang hula ko. Isa rin siyang demonic cultivator. Baka gusto niyang makuha ito para sa kanyang paglilinang. Baka nga. Sumang-ayon si Lolo Lu. Hindi rin siya naniniwala na ang kanyang pamimeke ay makikita ng isang batang walang alam. 850. 000. 870. 000. Patuloy na sumigaw ang mga tao ni Yuan Wen sa ibaba. Hindi nagmamadali si Fang Chen. Naghintay siya hanggang malapit nang ideklara ni Fang Zeng ang panalo. Bago niya walang ganang sinabi ang presyong 900. 000. Naggangalit ang mga ngipin ni Yuan Wen at Lolo Lu. Ngunit hindi nila ito maipakitang masyado. Ngunit sa kanilang puso, minumura na nila ang 18 henerasyon ng mga ninuno ni Fang Chen. Kasabay nito, sa wakas ay dumating na si Yan Qiaoling. Kagalang-galang na panauhin Fang. Ano ang nangyari? Siyempre, alam niya kung ano ang nangyayari sa labas. Ang biglaang pagsali ni Fang Chen sa pagbid ay tiyak na may dahilan. Diretsong sinabi ni Fang Chen. Peke ang perlas na iyon. Nang sabihin ito, tila tinamaan ng kidlat si Yan Qiaoling. Isang item na nagkakahalaga ng 900.
000 ay peke pala. Kapag kumalat ito, tiyak na magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Ang kanilang Wansing auction house ay malaki ang magiging pinsala. Masisira ang kanilang reputasyon. Totoo ba iyan? Kagalang-galang na panauhin, Fang. Kahit na naniniwala siya, kailangan pa ring magtanong ni Fang Chen. Naglilinang ako ng demonyo. Hindi makakataka sa aking mga mata kung totoo o peke ang perlas na ito. Kung hindi ako nagkakamali, may kasabwat ang mga taong nakikipagbid sa akin sa ibaba. Gusto nilang manalo sa mataas na presyo. At pagkatapos ay humingi sa inyo ng dobleng o kahit 10 beses na kabayaran. Sabi ni Fang Chen. Kasabay nito, ang presyo ng bid ay umabot na sa 1,000,000 spirit stone. Walang pag-aalinlangan si Fang Chen. At muling sinabi, 1, 0,2 milyon. 1, 0,5. 1, 0,8. Mayroon pa ring ilang tao sa ibaba na nakikipagbid kay Fang Chen. Napansin din niyan Qiaoling na may mali. Isang perlas ng Muyuan Tian ay tiyak na hindi magkakahalaga ng ganyan. Tulad ng sinabi ni Fang Chen, may gustong manira sa kanilang Wansing auction house. Agad niyang sinabi, kagalang-galang na panauhin, Fang. Magbid ka lang. Huwag kang matakot. Hindi ka namin hahayaang malugi sa Wansing auction house. Pagkatapos, malamig siyang tumingin sa ilang tao sa ibaba. At sinabi, mayroon akong kailangang ayusin. Tumango si Fang Chen. Huwag kang mag-alala. At umalis si Yan Qiaoling. Si Fang Chen naman ay nagpatuloy sa pagbid. Ang mukha ni na Lolo Luo at Yu Yuanwen ay napakapangit. Gusto nilang pagpira-pirasuhin si Fang Chen. Sa sandaling ito, napagtanto rin nila. Natiyak na may natuklasan si Fang Chen. Kaya't baliw siyang nagtataas ng presyo. Nakita ba ng batang ito na peke ito? At gusto rin niyang kumita ng malaki tulad natin. Sabi ni Yu Yuanwen, huwag mo nang pansinin. Sabihin mo sa mga taong iyon na huminto. Kung hindi, magkakaproblema tayo. Sabi ni Lolo Luo. Sa puntong ito, hindi tayo maaaring basta-basta sumuko. Ayaw sumuko ni Yu Yuanwen. Ano pa ang gusto mo? Ngumisi si Yu Yuanwen. Mayroon akong isang plano na maaaring maging sanhi ng pagkamatay ng basurang ito ng walang libingan. Pagkatapos, pinahinto niya ang mga tao sa pagbid. At ang presyo ay umabot sa 2 milyon. Ang mga tao ay nakatingin pa rin ng may pagkabigla. Ang pagbili ng isang perlas sa halagang 2 milyon. Nababaliw na ba sila? Mayroon ding mga nakaramdam na may mali. At nakaramdam na may paparating na bagyo. Ngunit hindi alam ng host na si Fang Zeng ang mga ito. Sa sandaling ito, sobrang nasasabik siya. 1, 2 milyon. Ito ay isang napakalaking halaga. Nang makita na walang nagbid pa. Kahit na medyo nadismaya, inihayag pa rin niya. 1, 2 milyon isang beses. 1, 2 milyon. Sigurado bang walang magtataas pa? Diretsong inihayag niya. 1, 2 milyon. Benta na. Binabati kita. Iyay, no. 7. Sa pagkapanalo sa perlas ng Muyuan Tian. Teka. Biglang sumigaw si Yu Yuanwen. Na agad na nakakuha ng atensyon ng lahat.